na inirin para po magkatulungan. Ang layunin po nito ay para lamang po magkakilala tayo ng gusto, malaman ano yung meron kayo na wala kami at kami pwede natin pagsamahin para sa gawa ng Panginoon. Yun po yung isa sa layunin po namin. Kung bakit gusto po namin kayo makasama ngayon sa pag-ibig po ito. Sayang, kalahati po lang sila ngayon. Gusto na po lang. Okay, pwede po tayo natin tumayo sa tali. Okay. Pwede na? Okay, pwede po na siya. Okay na. Pwede po tayo tumayo sa tali. At mula na ang sarili natin makasukay doon para magpuri sa mga oras nito. My friend, we love you, Jesus. Hallelujah. I love the Lord. Sing around the Lord to praise. Come on, sing it. I'm gonna leave, I can
At ako yung niwala po, dito po yung magagamit po natin sa ating mga churches. Nakasap na nandoon na inabot ng magandang kalabidad o tragedya sa kanilang kagabi. Ano po, dalangin po natin ang Diyos ang magpala sa kanila, pero dapat bilang mga mananampalataya, meron tayong ginagawa para doon. Ano po? Naiwala po ko yung maliit po yung effort, yung maliit po namin effort, kapag ka pinagsama-sama po natin yun, malaking bagay po yun para po doon sa kanila. Okay, siguro po, ito po yung panahon, pwede po tayong magpakilala, huwag po naman po tayo dito. Bali po yung issues po. Kasama ko ang aking asawa at ang aking kapatid. Siya po mapapakilala. God's children generation. At kapit-bahay po namin sa Pastor Greg. Kapit-bahay po namin yung sa Christ the Living Store at yung Manila Gate. Christian Challenge Church, dito na po sa kapitbahay natin. Dito po kasama yung aking may bahay sa mga kapitbahay. Dahil sa ako po ay Panginoon. Ito po yun, no? Kami ni Pastor Lori, matagal-tagal lang hindi kami nagkita dito. Last time nagkita dun sa bangon na pagkama. At kami po nagkita namin. Salamat sa Panginoon sa pagkataon nito ay may fellowship tayo. Ganito. Napakasarap na malingkod ng Panginoon at sasama-sama. Okay? Tuloy tayo ng sharing sa isa't isa. Ako ay sa Private Life Christian Church. Aking nagtatanong, ano po yung Private Life Christian Church? Hindi po ito kay God's Conti na grupo. Ito grupo ng Panginoon. Okay? At nandiyan ako sa Dandan. At okay na po ng kay Pastor ito. Kadalan ko rin sa kanya ng fellowship ito. Kaya ngayon po dito siya ngayon. At sa yung lahat, Merry Christmas and Happy New Year. Outreach po. Light of God Ministry sa Incorporated Church. Actually, yung isa sa mga musicians ni Pastor Noli ay isa sa mga pioneers ng church namin. Dati po siyang in Christ, up until life, tapos napalitan na doon sa at present yung fountain of life. Kaya, Maganda na ba dati lang? Kanto-kanto na lang po doon? ay hindi ko doon po kami sa Sabay, maganda gabi. Sabay, nakakita kami. Christmas sa atin. Ako po si Pastor Willie Lapat, Hope Church. At yan lang sa mga Riverside at nakatabi ko ng Pastor Lapit lang. Marahil ay appreciate niya ako napunta rito at nakilala ko po iba. Especially gusto rin ko na kilala ko since 1990 pa, binata ko ito. Kaya nakikilala ko kung kilala mo natanda pa niya ako, pero na-meet kita rin ba? So especially dito kaya ako makilala ang mga pastor. Ang isa po ako sa may hinahawakang church sa Pasico. Isa kami sa nakatayo doon yung sa Hope Church din po ako. Outfit ni Pastor Willie Abad. Sa Pasico kami. Pagkat may mga kasamahan din ako, iba't ibang churches kami. Ako'y nagpapasalamat na rin. Ako po nga pala si Pastor Victoriano Custo, pero kilala pa ako sa pangalan Nunong. Oo. Totoo lang. Kanina nang pipis ako kasi hindi naman Pastor Noli na, iba, nasama nila yung asawa, mga anak, di paano ito. Nagsusulang ko nanay tatay. Kaya wala akong kasama. Pero sa ganang pamano, pasalamat ako, nakilala ko kayo rito at na-ibita ko Noli ako ron yun. Nablis ako sa lugar na ito. Pero matakakiya isitin pero nandito po kami. Ako po ay si John Protector ng Pasico. Katunayan po, bigla na akong hinila ko kay kapatiran. Kami po ay ginagawa doon sa church namin.
At kasama ko yung ating kaibigang bagong dumating, Australiano. May pinupukpok konti doon sa aming bubungan, kaya siya. Pero kami po ay wala pa kami mga projects kung ano man doon sa Basico. Dahil ang aming presidente doon sa Basico, si Pastor Mario, siya po ang bubuo kung ano man ang mga projects na gagawin namin doon. Papasalamat din ako na nakita ko lahat. Busing ko rin yung nasa likod. Yan ang mga busing namin na pumapasyal po sa Basico. Maraming po salamat. Ako po si Pastor Simon Gonzaga. Ako yung nakahiya na umarap sa inyo sa pagkakaway dito, Pastor. Nais ko lang po mapakilala sa aking sarili sapagkat ako po associate pastor ni Pastor Nong, Adriano Justo, Pastor Adriano Justo. Ako po yan yung kasama sa gawain sa Basico. Kami nga po isang musician niya. Kasama ko po si Pastor Man, si Pastor Willie, si Pastor Mario Valera. Salamat po ako sapagkat hindi ko po akalain at hindi ko po inaasahan na tumayo sa makaharapan ng mga pastor at mapagkilala sa aking sarili, pero tinataas ko ang Diyos sa aking sarili sapagkat mabuting siya akin at hindi siya bumabaya sa akin bilang isang anak niya. Salamat po. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa hindi sinasadyang makarating dito. Actually, tumawag yung aking partner, si Pastor Roddy Bobby. Mayroon daw dito dalawang sakong bigas at hindi. Joke lang. So, ako po ay 2 years na sa Basico. Actually, dito rin ako mga pastor before 10 years ago. Ito yung aking pinakakilalang mga pastor dito. So, sa John Ministry ako dati. Pastor ako dito under Raul Pinida. And then after that, ay lumipat ako ng Basico at 2 years na ako doon. So ang forte ng ating ministry, isang parachurch at saka isang NGO. Dalawang registered po kami. At ang forte nga ito ay community service din. World Mission Community Philippines and then World Mission Community Care. So nakasend ko kami doon sa mga non-formal division. So mga out of school yun ay aming tinutulungan na ma-accelerate kung yung may mga plano pang gusto mag-aral, nahihiya lang mag-aral dahil sa Manila na, ay pwede mag-training sa amin. At katunayan, ang bunga noon ay puro yun ang aming member. At the same time, doon mayroon kaming children's center. Basta ang kailangan komunidad, feeding, medication, lahat ng pangailangan sa komunidad, ganun pa man ay hindi talaga Basico. Dahil ang Basico ay maabot ng 18,000 population. So hindi kaya ng aming ministry, kaya pinahintulot ng Diyos na mabuo yung pastoral movement. Sa dami ng doon sa Basico, maabot kami ng 8. So kung magkakaisa kami at magkakatulungan, naniniwala ako na magkakaroon ng solid manpower para mabuti ang pangailangan ng Basico. Ganun pa man, ang Basico po ay in David's place, depressed area. So ang nakikita ko doon ay hindi na kailangan ng tulungan ng mga pastor upang makakilos ng mga pastor. That's the reality. So, 2 years ko doon sa Basico, ang isang warning to the Lord ay maangat ang estado ng pastor. Ang mga pastor natin doon, katinutan ay maabot pagdating ng high school, pag-graduate ng high school ng kanilang anak, hindi na mapa-enroll ng kolehiyo. O kaya, mga elementary grade lang, hindi na mapa-enroll ng high school. So yun ang kalulus-lulus at kaawang kalagayan ng mga pastor doon. Actually, last week, isang malaking pastor, church, ang pinabisita namin sa lugar namin. Dahil kadalasan, pag napalitaan nila ng maraming pastor ng Basico, hindi raw kami active sa mga organisasyon, pagdalo sa mga organisasyon. So, balik ang totoong kayo na noon, hindi ka namin kayang i-finance, i-bill transportation. Sabi ng ibang mga pastor, mahina raw pa na ng palakayan namin. So, isang pastor, kilala niyo si Pastor Vincent. Sabi ko, Pastor, pwede bang pumunta ka dito sa Basico? Pumunta po siya ron. Nang pumunta ron, naiyak po siya. Mapalat kayo, hindi ko kaya pa ng palakayan nyo. Sabi ko, eto, madali naman yun eh.
Hindi ito nakukuha sa, ang Paseco ay hindi kaya sa pananampalataya. Kundi kailangan yung passion, yung pananampalataya. Kaya ngayon nagkaroon siya ng warning na makapag-contribute tulong sa Paseco. So ganun po mga mga lagi ang pinag-pray namin. Hindi na para sa aming mga pastor doon, kundi para sa lugar ng Paseco. Ang lugar ng Paseco, the biggest squatter in whole Asia, ay Paseco po. Umahalo ng population ngayon doon ng 100,000. Ang registered lang ay almost 80,000. Pero ang kung na natin dahil ang tao doon ay lahat ng mga provinces ay doon na standard. Parang nagiging Gilgal siya. Siya yung sa Old Testament, kung babasahin mo yung geographical ng Masolita, siya yung panahon ng Gilgal. Bago sila tumawid ng Jordan, umisti muna sila sa kampong Gilgal. Kaya yung Paseco naging Gilgal place yan. Andiyan lahat ang mga ministry. Lahat na siguro ng sikta dito sa Pilipinas, tawag sa Paseco. So, salamat sa Panginoon at sa ganitong paraan ay nais din namin ipaabot sa mayayaman ng mga pastor na mag-contribute sila doon sa pangailangan ng komunidad ng Paseco. Ang Paseco ay, ang Manila ay sentro ng power, pero nariyan ang kahihingan ng Paseco. Actually, ang Paseco pastor ay ginagamit ng mga politiko as driving force. So, isa yun sa mga layunin ng pastoral movement na itaas ang dignidad ng Paseco. Kasi pag panahon ng rally ng pro-administration sa aming lugar mamumura ng tao, panahon ng rally ng anti-administration sa aming mamumura ng tao. So wala kaming pag-intiyo ng trabaho ng taga-Paseco, mamamasukan sa labas. Pag nalanong taga-Paseco, hindi ka pwede tanggapin. Bakit? Masama ang reputasyon ng Paseco. So, salamat sa Panginoon at ngayon unti-unti na tumataas ang reputasyon ng Paseco at ang longing namin Paseco man ang magkaroon ng langit.